at Executive Director. Kasama ho natin. Doc, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Hello, good afternoon. Salamat sa pag-imbita. Ay, kailangan po namin kayo, Doc, kapag ganitong may mga gantong sitwasyon. Alam ko talagang mabenta rin yung telephone niyo. Sobrang dami ng tawag. Doktor, ano ho ang inyong masasabi, no? Mai-share sa ating mga kababayan dito sa napakalakas na lindol diyan po sa Sarangani, sa bahagi po ng Mindanao dito nakaraang araw. Well, ang una kong masasabi, nakakalungkot at merong mga namatay. Sana hindi na mauulit yan at saka dumami pa kasi meron kanina at parang 37 na yata yung namatay So nakakalungkot 'yon, nakikiramay ako sa mga pamilya. Ayun nga, ito ay isa sa mga mga bagay na dapat natututunan natin na nakukuhanan natin ng pag-aaral dahil hindi ito ang huli na mangyayari ang malakas na lindol. Ang Pilipinas ay maraming mga tinatawag na earthquake faults na pwedeng mag-generate ng mga malalaking paglindol at ito ay mula Apari hanggang dulo ng Mindanao at napakaraming mga faults na pwedeng source ng panganib at kailangan palagi tayong handa. It's a constant threat for all of us at palagi dapat tayo nag-iinsayo, palaging nilalagay natin sa ating utak na dapat maghanda tayo, alam natin ang gagawin para kung sakaling mangyari ito na sana hindi, pero nakatira tayo sa Pilipinas ganun talaga yung lay of the land natin. Dapat palagi tayong handa at maging parte na lang kultura natin yung mga kailangan nating gawin, yung awareness na napaka-importante kasi it's the first step towards disaster preparedness. Doktor, ayaw nating takutin din, no? Baka mamaya matinding takot yung maramdaman na ng ating mga kababayan. Sabi niyo kasi, hindi itong huli at posibleng may mangyari pa. Siyempre, kami sa Maynila, tayo sa Maynila, eto na naman tayo. Dok, hindi ba ito mag-trigger nung kinatatakutan po natin? Ibig mo sabihin, itong lindol doon sa Mindanao, tapos di ba? Tapos may tapos dito, di ba may kinatatakutan tayo dito Medyo malayo, yung lugar na yon dito sa Metro Manila, yung mga faults na nandito na malapit sa Metro Manila. May isa nga tumatahak doon sa gilid ng Metro Manila, yung tinatawag natin Marikina Valley Fault or yung West Valley Fault. Ay yun ang mga fault na kung sakaling gumalaw ay pwedeng gumawa ng malakas na earthquake, magnitude 7.2 yata yung sinasabi nila. Malakas 'yon, Yung 7.8 na nangyari doon sa Mindanao kahapon ay magnitude 7.8 at that's considered as a major earthquake. Ang pinsala na kayang dalhin nito ay yung napakalaki, Pwedeng gumuho yung mga gusali dahil sa lakas ng pagyanig ng lupa. Pero ang maganda nito ay kapag sinusunod natin yung building code, palaging nababantayan natin kung ayon doon sa mga nakasulat doon sa code na yan, yung kasama yung structural code, ay mas malaki ang tsansa na mabawasan natin ang pagkamatay. Yung mga pinsala, yung mga kinamamatay. Kasi yung earthquake ay mangyayari yan. Yung mga hazards, yun yung talaga nakakapatay. Katulad ng halimbawa, yumanig ang kalupaan at bumagsak yung building, yung pagbagsak at naipit yung mga tao dun sa loob ng building ang nakakamatay. Kaya kung pag-iigihin natin yung pagtayo ng mga gusali natin ay mas malaki ang tsansa na mas marami ang mabubuhay. Bagamat ang ini-expect natin ay ay malaking earthquake, yun. So dapat yung kaalaman at saka yung pagsunod dun sa pag-implement, yung implementasyon ay naaayon dun sa kung ano yung nakasulat. Okay. Ayan, yun po yung mga magandang mga tips para sa ating mga kababayan, sa mga LGU. Kasi nakikita ko po na
Hindi ba meron tayong mga nakikitang mga 5-story, 4-story na gusali Oo, eh oo. parang informally built eh, 'di ba? Sana nababantayan din 'yon kasi kapag tinayo 'yon at hindi ayon doon sa Mm, building mm, code mm. ay maaaring Oo. maging sanhi ito ng masamang bagay na Oo, oo. pangyayari. Doc, sabi niyo kasi kanina, tama ko kayo no, hindi natin mapipigilan yung lindol, di ba? So tayo dapat, meron tayong mga dapat gawin para naman maprotektahan tayo. Puntahan ko muna yung sa bahagi ng Mindanao. Sa tingin niyo ho, handa? Sa tingin niyo po, alert yung ating mga kababayan? Sapat? Maayos yung mga struktura? Yung rescue operations? Pero ganito, no? Kung ikukumpara natin yung ganyang pangyayari sa mga lindol sa ibang lugar, no? Kasi marami namang mga lindol, hindi lang naman dito sa Mm, Pilipinas mm, 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 nangyayari, mm, no? mm. May mga ibang lugar na napakalaki ng mga fatalities, no? Yung mga namatay, Namatay. Oo. daan-daan. So far, sana hindi na tumaas, ano? Sana nandun na lang sa mababa. Pero marami pa tayong mga room for improvement, no? Kasi malayo na rin na narating natin eh. Alam ko na miyat-miya tayo earthquake Yes, drill. quarterly. Oo, tsaka yung information campaign na mas matindi na kaysa 10 years ago or 20 years ago, no? So malayo na rin ang mga nagawa natin ng mga hakbang para mas maging preparado tayo. Pero meron tayong mga obserbasyon, ano? Opo. Ito, bibigay ako Opo. ng dalawang obserbasyon. Yan, katulad nung mga bata na nagdadak cover and hold, no? Um, ang prinsipyo niyan ay, 'di ba, ayaw mong merong bumagsak sa ulo mo. Kung nandun ka na doon sa open field, pag nasa open field ka at yumayanig yung lupa, walang babagsak sa ulo mo. So, wag ka na magposisyon doon sa ilalim nung may bubong na pwedeng bumagsak, 'di ba? So, alam natin na natuto yung mga bata na magganon. Pero wag na doon sa ilalim ng pwede pang bumagsak kung nandun na katabi mo na yung open field. Kasi doon sa open field, walang babagsak. Oo. 'Di ba? Ayan. So, mayroon pa akong Tama. isang obserbasyon sa mga video ayun oh, tingnan mo. Oh. Opo, yung Kung nandun lumapit sila pa sa sila doon ilalim sa may nun, shed eh. Oo nga po, tama-tama kayo. kung Oh. nandun sila sa ilalim nun, na may nakikita kong video na nakadapa, nakayuko sila, nakaganon, Oo. kung nandun sila, at bumagsak yon, mamamatay sila. Oo nga, Yung oo. konsepto naman yan, the shaking itself or the earthquake itself does not kill, di ba? Ang Tama. nakakamatay, yung may babagsak sa ulo mo. Oo, oo, oo. Ayan. So dapat mas maintindihan ng mga tao yon na bakit ba natin ginagawa yon. Mm, 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 mm. Pangalawa, nakita ko din doon sa mga video na eh, swerte na maliit yung tsunami, no? Umabot lang yata ng mga 1.4 plus 1.5 meters. So mababa yung tsunami. Pero mabilis dumating kasi malapit yung pinagbulan ng earthquake doon sa mga komunidad, sa mga coastal communities. A couple of minutes, several minutes lang, 5 to 10 minutes lang yata, nando na doon sa mga komunidad nila. Pag gano'n, wag na natin panoorin, 'di ba? Kasi Binidyohan pa, no? nakikita ko pinanonood pa nila Naka-video pa ho yung yun. Naka-reel pa yun. madami, 'di ba? Swerte na maliit yung tsunami. Pero wala naman nakakasabi kung maging malaki 'yon, 'di ba? So, pwedeng-pwede na naging malaki 'yon. Oo. Kung gano'n, dapat yung action nila ay angkop doon sa pwedeng mangyari, hindi doon sa nakikita lamang nila, 'di ba? So ang sinasabi ng gobyerno ay dapat lumikas kayo, no? Kapag nakaramdam kayo ng napakalakas na na paglindol at hindi kayo sure kung mag-generate ng tsunami, it's better to be on the safe side, 'di ba? Okay. Doktor, So dapat pupunta kayo doon sa mas mataas na lugar. opo. Sa nangyari ho na 7.8 magnitude na lindol, pwede ho kayong magbigay ng porsyento na tingin niyo ho 100%, 90%, 80% handa ang ating mga kababayan at yung ating local government para po sa ganitong sitwasyon? Ayoko pong magbigay ng mga porsyentong ganyan, ano. Pwede natin ang gawin ay
may mga obserbasyon na Mm. ay ito kulang ito. Tama. Ay ito pwede pa natin ayusin ito. Yung dalawang bagay lang na nakita ko kanina, na dinescribe ko, pwedeng ayusin Tama, 'yan, 'di tama. ba? Para meron tayong mga lessons na nakukuha Mm, dito, no? mm. At hindi natin uulitin 'yan sa susunod. Mm, mm. Kasi pag hindi mo inulit yung mga lessons na 'yan, malaki ang porsyento, kung gusto mo ng porsyento, Mm, mm. na mas marami ang masasagip na buhay Mm, o mm. magsusurvive. Mm. Ayan. So, yun, marami tayong mga aral. Katulad nung isa pang binanggit ko na sana yung mga nagtatayo ng mga Buildings. 4, 5 na hindi ko alam talaga pero mukhang hindi ayon, ano? So parang biglang nagsusulputan na lang. Sana namo-monitor 'yon at Mm. natitignan. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, didiretsuhin ko na, hindi ba? Marami akong nakikitang ganyan, especially dito sa Metro Manila, na kailangan matignan kung ayon nga ba Mm. doon sa building code ang pagkakatayo nito. Well, Natitignan kung matibay ba yun, di mm, ba? mm. Kasi kung hindi, ay pag dumating yung araw na magkaroon ng malakas na lindol, ay pag nagibayang mga yan, yun ang mga ikinamamatay ng mga tao Mm, dahil sa mm. lindol. May nakita akong video, Dr. Lagmay, I think sa ano rin, Sarangani or Davao, nung 7.8. Ang taas niya, pero nag-sway lang siya. Yung building na yon, hindi, yung iba bumagsak na siya, nag-sway lang. Yung ba yung mga sinasabi niyong dapat matibay or may scientific, paano ginawa yung mga building na to? Ayun po, ano, actually medyo complicated yan. Pero ang simpleng sagot Mm, po mm, ay, ayun, so kung nakatayo yan ayon doon sa design na dapat na disenyo ng isang gusali, mm, ano man ang height nito, no, relative to the threat, no, which is mm, the earthquake. Nakadesign nito para sa ganong klaseng paglindol. Para kung sakaling maglindol ay hindi kaagad-agad siya magigiba, di okay. ba? Pwede pa siyang to remain standing despite the excessive or extreme ground shaking. Mm. Pero Doc, maraming building, like yung building namin, hindi naman hindi na siya bago. Di ba Doc, yung baka hindi pa nga ho tayo pinanganak, nandito na, di ba? So parang yung mga ganong building, Doc. Ayan, magandang tanong din 'yan, kasi hindi naman lahat ng building tinayo kahapon. Tama, tama. Naayon dun sa latest na building code. Meron tinayo 30, 40 years ago, 50 years ago. Yun, dapat natitignan din yan kung sakaling kailangan ng na i-retrofit, Mm-mm. ay i-retrofit para mas malaki ang ating kumpiyansa na Mm-mm, ito mm-mm, ay kakayanin ang matinding paglindol, no? So mm-mm. meron mga eksperto para diyan. Ang tawag sa kanila ay mga structural engineer. At yung mga structural engineer, sila yung nagsasabi kung ayon sa ganitong klasing disenyo na kayang mag-withstand ng ganitong klasing Mm-mm, paglindol. mm-mm. Opo, bilang napakalawak ng kaalaman sa mga ganitong usapin, Dr. Lagmay, ano po yung inyong mapapayo, number one, sa ating pamahalaan, sa amin, no? Sa amin, kaugnay po sa mga ganitong trahedya. Well, unang-una, doon sa mga phases ng mga response, no? Iba-iba kasi yan eh. Meron tinatawag na long-term planning, yung prevention and mitigation, meron Mm-mm. tinatawag na preparedness. Yung preparedness natin, medyo bumubulaga yung earthquake kasi hindi pa ma-predict eh, di ba? Mm-mm. Mm-mm. Pero doon sa response na nakikita ko, parang maganda yung response, no? Kasi nakikita ko nandun lahat ng mga secretary. Nandun yung Department of Health, nandun yung DSWD, nandoon yung Yes, DPWH, no? DOTR. Nandun, oo, Oo. yung DOST, nandun, yung DepEd, nandun, yung Mm-mm. mga nakikita ko yung mga key figures. At yun, ang sinasabi doon sa mga video ay hindi iiwanan. Sabi doon sa DSWD, prepared yung mga food packs, no? Ang dami nilang binabanggit na Mm-mm. prepare na Mm-mm. food packs. Yun po yung mga yung mga preparasyon na kinakailangan. Mm-mm. Mm-mm. Ang gusto ko sanang ma-highlight ngayon, no?
Kasi ito yung nangyari nung North Cotabato. Takot ang mga tao na bumalik doon sa kanilang bahay kasi maraming mga aftershocks at yung mga aftershocks ay minsan malalaki pa rin, ano? Lakas, oo. At dahil takot yung mga tao, doon sila natutulog doon sa kalye. Siguro maganda na maraming mga tents, no? So ito yung mga kaalaman dati na pwedeng mai-apply ngayon. So in the sense of response, nandun ang national government, nakikita ko sa based do sa what I see from social media. Kailangan natin ngayon pag-igihin, no? Wala pa tayo do sa reconstruction and rehabilitation phase, no? Nandun pa rin tayo do sa response. At ayun ay dapat mapag-ukulan din ng matinding pansin kasi malaki yung pinsala, mga losses and damages at syempre maraming mga nahirapan diyan ng mga kababayan natin kasi nga tumigil yung kanilang kabuhayan. Yun, kailangan din mabigyan ng ayuda. But so far, sa nakikita ko, there's a good response at sana ma-address lahat ng mga concerns ng mga tao. Doc, last na lang ha. Sabi niyo dami yung napapansin sa mga buildings dito, lalo yung mga parang umusbong na kabuti. Ang bilis, di ba? Sa tansya niyo ba, okay naman yung mga yun? Iba, taas-taas pa naman, Doc. Meron nga akong nadinig galing yata kay Yusek Pama eh. Oo. Ang tawag niya doon ay mga Lego housing, no? Yun. Tinambak-tambak na lang. Oo. Lego housing. So sana matignan din 'yon, ano, kasi kawawa din naman, no? Alam ko mahirap din ang buhay. Tama. Syempre kailangan din ng may matitirahan at pero sana din meron din safety na na-observe sa lahat ng ating mga ginagawa. Saan maraming Lego housing? Ayan. Ayun, madali naman. Magmaneho lang kayo. Makikita nyo na. Makikita mo naman Lego housing. Doc, maraming salamat sa oras. Mabuhay po kayo. Thank you. Maraming salamat din po. Thank you. Tutok, lindol. Si Dr. Mahar Lagmay, ang project